sino mang partidista, partisano at biased, hindi ko papatulan at papakinggan. Klaro na si Attorney Howie, pabor sa impeachment, galit kay VP Sara, gusto siyang matanggal sa pwesto. Klaro na si Jill Bongalon, gusto rin niyang matanggal sa pwesto, prosecutor nga siya. Ba't ko sila papakinggan? Partisano sila. Fair kami dapat, di ba? So baliwala sa akin yung mga opinion nila. Mga kababayan, kumusta po kayong lahat sa mansulok ng mundo? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito nga mga kababayan, umpisahan na po natin itong mga balitang nangyayari sa ating bansa. Ito nga po mga kababayan, itong mga tolongges na congressman na to, supalpalho kay SP Chis Escudero sa pagmamadali na impeachment ni VP Sara Duterte. Mga kababayan, pero bago pa natin i-play yung buong video na mga sinabi niya dito sa mga tolongges na congressman na to. Ito po mga kababayan, good news. Inaksyonan na po ng Korte Suprema ang petition ni Vice President Sara Duterte na ipawalang bisa po ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Bago po natin panoorin ang buong video mga kababayan, mag-subscribe lang po muna tayo sa ating YouTube channel para sa ating news update sa mga nangyayari sa ating bansa. Ito na po, panoorin na po natin mga kababayan. Na ng Korte Suprema ang petisyon ni Vice President Sara Duterte na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Sa inihayang petisyon for certiorari and reprohibition noong February 18, iginiit ni VP Sara na nilabag ng Kamara ang patakarang nagbabawal ng impeachment proceedings laban sa isang opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order, or TRO, seeking to nullify the 4th impeachment complaint against her. She claims the impeachment complaint violated Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So yan po mga kababayan, nagsalita na po ang Korte Suprema. So nagbigay na po ng 10 araw itong magkomento itong Senado at saka Kamara. So itong mga tolongges na to hindi na ho nila alam kung ano ang gagawin nila. Kung tama nga ba ang ginawa nilang impeachment ng pagpapal kay VP Sara Duterte. Ito, supalpal ho sa kanila to. Di ba ho, mga kababayan? So, ito, umpisa na ang labanan kung sino talaga ang mananaig. Alam po naman natin na minadali ng mga tolongges na to ang impeachment kay VP Sara Duterte. At hindi ho ito dumaan sa tamang proseso. Kaya ipinababasura nga niya. Dahil ito nga, sumagot na po yung panawagan na VP Sara na itong impeachment ibasura na ho. So, itong mga nag-file din po ng mga tolongges na congressman na to, tandaan nyo ho yan. Yung mga yan, yung mga mukhang pera na yung mga yan. Ha? Tandaan nyo yan. Pag wag ho natin hayaang manalo itong mga kababayan. Dahil alam nyo na, pagdating sa mga ganyan, pera, sila ho ay tumitiklop. Wala ho yung mga wala ang ho natin dyan sa mga tolongges na congressman na yan ay hindi ho natin mapagkakatiwalaan na magsilbi para sa ating mga mamayan. Di ba ho? Sige po, tuloy po natin. Naunang isinampa ang 3 impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo noong December 2024. Ngunit nitong February 2025, nasundan pa ito ng ika-4 na reklamo. Napangalaman ng naunang 3 impeachment complaints ay na-archive lamang ng Kamara habang ang ika-4 ang siyang pinadala sa Senado.
Sa kanyang petisyon, hiniling ni VP Sara na tuluyang ipaulambisa ang nasabing reklamo. Dahil dito, inatasan ng Korte Suprema ang Kamara, House Secretary General at Senado na magbigay ng kanilang komento hinggil sa petisyon. Mayroon lamang silang 10 araw para magsumite ng sagot sa kataas-taasang hukuman. The court required the House of Representatives, its Secretary General, Reginald Velasco, and the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. O, yan po 10 days lang po. Dapat ho, hanggang 10 days lang. Paano naman ho yung vice cam? Di ba ho? Nag-extend pa ho ng 5 days. Wala ho maisagot ng mga tawag dito yung camera tsaka yung Solgen nila. Alam na ho natin yan. Dapat ho, pag mga ganyan, Supreme Court, dapat hindi nyo pinapayagan yan na mag-extend ng mga ganyan-ganyan. Dapat ho, may sagot ho sila. Pag wala ho silang sagot, ibig sabihin, may pagkakamali. May mali ho sa ginawa nila. Alam nyo na ho, kayo na ho dapat umaksyon dito. Wala na ho, hindi na ho kailangan ng mga extend, mga delay. Kailangan, ho natin yan. May rules ho kayo. Kung 10 days lang ho. Ayun ang i-implement nyo po. Pag may wala hong delay, dapat ho, pag mga ganyan, may sagot na agad. At ito nga, para maging transparent ho tayo sa batas. Opo, yun lang po kasi kailangan ho natin na magkaroon ho kayo ng batas na pag sinabi nyo 10 days lang. Wala no extension yun, mga kababayan. Di ba ho? Sige po, tuloy po natin. Naman para sa kampo ng Vice Presidente ang naging kautusan ng Korte Suprema. Sa isang payag, sinabi ni Attorney Sheila Sison, Legal Counsel ng Vice, na kumpiyansa sila na tatalakayin ng kataas-taasang hukuman bilang final arbiter ng batas ang lahat ng issue patungkol sa legalidad ng impeachment complaint. Yan po, maraming salamat sa Korte Suprema dahil ito po ay meron tayo talagang batas na fair at pinapakinggan po ng Korte Suprema. Sana po hindi ho ito ni bangag. Alam nyo na, mapag-utusan itong mga to at mabayaran, di ba ho? Kailangan ho, itong mga ho natin, mga mataas na hukuman ay maging fair ho sila at wala ho silang papanigan at kung ano ho yung tama, doon ho sila. So wala ho, hindi ho sila mababayaran. Diyan po, kailangan po natin yan. Ayan lang ho pag-asa natin para maganda ang justice system natin sa bansa. Yan po. So dito na po tayo kung paano po sinupalpal ni SP Chis Escudero itong mga tolongges na mga nagmamadali na i-impeach si VP Sara Duterte. Sige po, panoorin na po natin. Sabi po ni Attorney Calleja, parang may na-violate po ang Senado sa hindi pag-convene sa impeachment trial. Number 2, sabi ni Congressman Pungalon, kailangan pa daw silang mag-rally para umaksyon na kayo. Thank you. Bago ko sagutin, Mandy, nagsalita na ako kaugnay niyan. Sino mang partidista, partisano at biased, hindi ko papatulan at papakinggan. Klaro na si Attorney Howie, pabor sa impeachment, galit kay VP Sara, gusto siyang matanggal sa pwesto. Klaro na si Jill Bongalon, gusto rin niyang matanggal sa pwesto, prosecutor nga siya. Ba't ko sila papakinggan? Partisano sila. Fair kami dapat, di ba? So, baliwala sa akin yung mga opinion nila. Pero papatulan ko pa rin. Alang-alang sa'yo, Mandy. Yan po ha. Yan po kasi, pinagpipilitan po nila na umpisahan nila itong impeachment ni VP Sara Duterte sa Senado. Sino ho ba ang may kasalanan? Dahil pinatagal nila itong impeachment dahil umabot ho ng halos magtatatlong buwan na bago nila ipasa dito sa Senado. So, syempre naman po, wala ho silang karapatan dito sa Senado na madaliin sila.
Kaya ito yung inaano ni SPH Escudero sa kanila na bakit nyo ko mamadaliin, di ba? O sino ho ba kayo? O, ayan ho, supalpal ho sa kanila yan, di ba ho? So, wag na hong turuan si SPH Escudero. So ngayon, alam nyo na supalpal kayo sa kanya. Di ba ho? Una, nakalagay sa konstitusyon, trial shall forthwith proceed. Sabi nila, ang forthwith, ibig sabihin yan, immediately. Sabi ko, teka, kung gustong sabihin immediately, di ba't hindi sinabi nung nagsulat ng saligang batas, trial shall begin immediately. Nilagay forthwith eh. But let's look at the precedents. Corona impeachment, final December 13, isang linggo pa yung sesyon, hindi nag-convene ang Senado, nag-recess ng Pasko at New Year, nagsimula ang trial January 19. Mahigit isang buwan. Forthwith, mahigit isang buwan, walang nagreklamo. Trial ni Mercy Gutierrez, 3 araw pa ang sesyon ng Senado, ng Kongreso, final March 23, nag-adjourn ng Senado at Kongreso March 26, in-schedule ang trial May 23. Mahigit isang buwan din, forthwith, but hindi sila nagreklamo nun. Walang pumalag nun. So kung ginawa ng Senado ganun, kung ano yung recess, sinabayan lang, sino ako para baguhin yun? Espesyal ba si VP Sara? Mas gigil ba tayo kay VP Sara? Mas gusto ba natin siyang matanggal kumpara sa iba? Hindi ba dapat kung ano ang pagtrato doon sa mga naunang impeachment? Yun din ang pagtrato natin sa mga susunod na impeachment. Hindi natin pwedeng baguhin yun. Kung hindi, magrereklamo palagi na bakit ako ganito pagtrato, ba't yung iba hindi? Pero babalikan ko si Kong Jill. Nakalagay sa rules ng House. Yan, tanungin mo silang dalawa din. O yan ho, makinig ka mga tolongges, mga matolongges mga nandiyan sa mga nagpasimula itong impeachment kay VP Sara Duterte. Makinig ka ho kayo, mga tolongges kayo. Section 3 of the Rules on Impeachment of the House. Impeachment complaints shall be filed with the Secretary General who shall immediately refer it to the Speaker. Oh, sa kanila nakalagay immediately. 2.5 buwan nilang inupuan yung 3 impeachment complaint eh. Hindi ginalaw at ni-refer ng SecGen sa Speaker eh. Nakalagay sa rules nila immediately eh. Magkatabi lang naman ang opisina nila. Kung sila nga, hindi sinunod yung immediately, 2.5 buwan ang definition nila ng immediately. Actually, nag-adjourn ng House, hindi ni-refer yung 3 in archive. So, kung yun ang tingin nilang definition ng immediately, bakit ibang definition ng immediately, na walang immediately sa konstitusyong nakalagay, ang gusto nilang ipataw sa akin? In other words, they don't have the moral nor the legal basis to ask for it. At bilang panghuli, kung papitik-pitik sila, naghintay ng 2.5 buwan, matapos i-file yung unang impeachment complaint, bago nila isinampa sa amin, nulayata sila sa lugar ngayon, madaliin kami. Pagkatapos sila magpitik-pitik sa Kamara nung mga impeachment complaint ay final ng Disyembre pa. Pakiparating na lang kay Jill. Supalpal to mga tolongges na mga congressman na to, di ba? So, mga tolongges na from yung Ortega, yan. Makinig ka, hoy. Sa kapantambalos-los. O yan, Jill, bulungan na yan. Natandaan nyo yan, yung mukhang butiki na congressman. Diyan na palagi nag-iingay, na nagmamadali. So, supalpal ho kay, kay SPH Escudero. Bakit nyo nga naman mamadaliin ang Senado? Kayo nga anong ginawa nyo doon sa mga file na 3 na impeachment? Natulog lang. Bakit hindi nyo ginawa agad? Kung gusto nyo talagang madaliin, di ba? Ayan. So, yun po mga kababayan. Ano po masasabi nyo dito sa ating balita ngayon? Mag-comment lang po at mag-like and share. At syempre po, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. God bless po. Mag-ingat po kayo lahat.